Welcome to Story of Jesus. Catholic Daily Mass Live today. We attend the Holy Mass on Saturday, 12th October 2024, Saturday of week 27 in Ordinary Time. Happy are those who hear the Word of God and keep it. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Berhin, si Santa Mariang Banal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan sa Hosafat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iniingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo Israel na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion. Ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain na Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi, di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok Sion. Ang salita ng Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman, kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan.
Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Tugon. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, magaharit kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat. Morning. Ang tagumpay ng isang anak, ito po ang sanhi ng kagalakan sa buong pamilya. Hindi lamang sa buong pamilya, kung hindi sa mga kamag-anak o membro ng pamilya. At hindi lang ang mga kamag-anak, kung hindi ang isang nanay. Pag ang isang bata ay naging matagumpay, hindi lamang sa material na buhay, kung hindi sa espiritual, talagang maramdaman mo ang saya, ang galak ng isang nanay. That is why naobserbahan ba ninyo, pag ang bata ay may honor, talagang yung nanay tuwang-tuwa. Talagang ikwento niya yan sa lahat ng kanyang mga kaibigan. So mga kapatid, ito ang ating mga magulang. They are so proud of the achievement of their children. Yes, masayang ating mga magulang pag tayo ay may tagumpay sa buhay. Sa ating ebanghelyo, ang tagumpay ni Jesus bilang guro, bilang isang nagtuturo, ito din ang tagumpay ng kanyang nanay. So si Jesus siguro kilalang-kilala siya noong panahong iyon at maraming tao ang natutuwa sa kanya dahil marami siyang natulungan, napagaling. That is why may isang babae dito na nagsalita out of joy, out of her emotion, sabi niya, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo. So nakita niyo ang koneksyon ng tagumpay ni Jesus sa kanyang nanay. Dahil sa totoo, ang nanay natin ay may malaking role sa ating buhay. Siya yung palagi natin kasama, siya yung nagturo sa atin kaysa sa ating tatay. Pero sinabi ni Jesus, yes, tama ka. Ngunit higit pa mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito.
higit pa mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Bilang mga Kristiyano, it is not enough that we attended the Mass, may mga nobinaryo na sinasalihan natin. Yes, sumasama tayo sa liturgical Bible study, naghatid tayo ng Mama Mary, pero ang challenge doon is isagawa natin ang ating narinig sa buhay natin. So, minsan dyan tayo nagkulang bilang Kristiyano, bilang Katoliko, yung witnessing, how to live out our Christian life pag nasa labas tayo. Ang hirap, di ba? Madali maging mabait dito sa loob ng simbahan. Kasi alam natin nandyan si Jesus. Pero pag nasa labas, ang hirap maging mabait, ang hirap maging matuwid, maging mabuting tao. Pero yun ang testing ground. How to live our Christian lives. At alam ba ninyo, pag gagawin natin iyan, we live out our Christian life kahit saan, sa trabaho man, hindi lamang sa trabaho, sa pamilya, o sa komunidad, alam ba ninyo talagang matutuwa din ang Diyos. Punong-puno ng kagalakan ng ating Diyos, lalong-lalo ng ating Panginoong Hesus. Parang katulad sa isang nanay, pag may achievement, accomplishment ang kanyang anak, talagang grabe yung kanyang galak, yung kanyang joy. That is why itong mga members ng ating Legion of Mary, Fatima, pag kayo ay umaalis, nagsakripisyo, pumupunta sa mga pamayanan at mag-Bible study, alam ba ninyo na talagang tuwang-tuwa sa inyo ang Diyos? Siguro, hindi lang natin alam, but at the back of our mind, at the back of our head, so siguro, God is so joyful. That is why, nung isang araw, kahapon, kasi pag wala naman akong ginagawa, pagkatapos ng blessing o misa, palagi ko noon sa construction, at tumutulong, hindi naman ko sinasabi, tumutulong ko paakyat ng hollow blocks or semento. At nabuksan ko yung Facebook, nakita ko yung mga Legion of Mary, pumunta naman sa isang bahay at nag-liturgical Bible study. Alam mo, sa totoo, nawala yung aking pagod, kakyat ng hollow block. Yung tuwa, yung galak, na ito yung ang mga parishioners, mga leaders, they move around to share the Word of God. So, sana mga kapatid, let us continue our good works, living out our Christian life. Dahil alam natin, God Himself is happy. Masaya siya sa atin. Katulad sa isang nanay na matutuwa siya sa nagawa ng kanyang anak para sa kanyang kapwa. Nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalhin natin ang ating mga pangailangan sa Diyos Ama. Ang ating tugon, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan naway akayin ng bayan ng Diyos para higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ng kanilang tahanan na maging pook na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria,
naway tingnan ng Diyos ng may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng kanyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa balikhandog. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi namin mapapantayan ang iyong kabutihang loob, subalit buong pagpapakumbaba, inialay namin sa iyo ang bahagi ng iyong mga biyaya. Tanggapin mo po ang aming handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa papalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa, kasama ni Maria na aming ina at ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa iyo. At mahalin. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nakatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap ng pagkaberhin ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan
sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na berhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhin bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalingas sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, para sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at nagbalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sama makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama, ating gamitin ay tinuro ni Jesucristo.
Hiniling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa pamilyang nasa tahanan. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaing mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Paalala po sa pagtanggap nyo ng komunyon sa kamay, mangyaring isubo agad sa harap ng altar at hindi po pahintulutan na dalhin sa upuan. Yan po ay hindi na ordinaryong tinapay, kundi katawan ng Panginoong Hesus na nangyayari sa ginaganap na consecration sa misa.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang kaparangal namin sa mahal na Berhin at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa prayer for the construction of St. Agnes Parish Formation Center. Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Binhaginan mo kami ng biyaya ng pagkapari at ng tungkuling maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Buong pagpapakumbaba, hinihiling namin, Panginoon, na loobin mong maitatag namin ang St. Agnes Parish Formation Center kung saan buong puso naming maibabahagi ang iyong mga turo at aral. Sa pamamagitan ng iyong gabay, maging daluyan nawa ito ng makatwirang paghubog sa aming sambayanan upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at ni Maria na aming Ina. Amen. Magsitayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Thank for John the Holy Mass today. Please like, subscribe for more. See you later.